lang. Ito pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GBnatics. Di ba, nabalita natin noong nakaraang araw na merong mga plano na isasabay, mga kababayan, kasi sabi ni Congressman Egay Irice, ay parang hindi exciting na si Sara Duterte lang ang makakasuhan o mapapailan ng impeachment complaint. So narinig natin, mga kababayan, na si PBBM ay meron din daw na ikakasa na impeachment complaints against him. Mga kababayan, na ngayon nagsalita itong si Attorney Claire Castro na yung impeachment complaint na gagawin o binubuo o pinaplano kay PBBM, mga kababayan, ay kilala na at di umano. Sino kaya yan, ano? Yung nakipag-usap daw, mga kababayan, doon sa mga kongresista para tumayo, para umusad yung impeachment complaint laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos. May pupuntahan kaya? Pero pakinggan muna natin si Attorney Claire Castro. Kung meron mang complaint. Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Hoy, mga kababayan. Isang politiko daw ang lumapit sa mga mambabatas. So, sino kaya yung politiko na yon na lumapit sa mga mambabatas, mga kababayan? Para, syempre, sila yung manguna sa pagpapile ng impeachment complaint sa Pangulo. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una, dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Tama. Ang impeachment complaint hindi pang media lang yan, mga kababayan. At unang-una, pangalawa pala, hindi pang media. Pangalawa, mga kababayan, hindi mo naman makakasuhan ng Pangulo natin kung ito ay tungkol lang sa policy ang binibintang mo sa kanya, 'di ba? Magiging daan pa nga yan sa Pangulo kapag halimbawa pinasuhan mo ng impeachment tapos walang nangyari dahil kulang sa ebidensya yung mga binabanggit ninyo o yung mga pinapakita ninyo or yung mga grounds na pinanggagalingan ng inyong complaint. Oh. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Uy, grabe. Mga kababayan, palagay nyo sino yung politiko na nakipag-usap sa mga kongresista to file an impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Sabi ng isa dito sabi ni Tita Josephine, si Chavit Singson, yung politiko, mga kababayan. Sige. Any guess, mga kababayan, kung sino yung sinasabi dito na politiko na lumapit? Okay? Hi, Ma'am Jenny Ramos. Pero mga kababayan ako isa yung nakikita ko dito pero mamaya ako babanggitan kung sino yung politiko na yan na lumapit doon sa mga kongresista to file an impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso
Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, na nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Sa pool. Pinunto na ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, na hindi po talaga uusad yan. Ganon din yung sinasabi nitong si Attorney Tony Labinya, na walang mangyayari sa ikakaso kay Pangulong Bongbong Marcos na impeachment. Kasi unang-una, super majority pa rin siya dyan sa Kongreso. Pangalawa, mga kababayan, kung policy ang batayan nyo ng tawag dito, yan sinasabi nyo na betrayal of public trust, hindi po pwedeng mapakulong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi kailangan nyo patunayan na sa kanya talaga napunta, sa kanya siya ang nag-utos na yung pondo sa 2025 GAA ay napunta sa kanya. Otherwise, mga kababayan, wala pong mangyayari. Pero kung pinirmahan niya lang, kasi sabi ng mga DDS, sabi ni VP Sara Duterte, negligence. Kasalanan. May kasalanan dyan ng Pangulo. Siya ay nangunguna dyan. Sila ay talagang magkakasabuat dahil imposibleng hindi niya alam yan. Siya ang pumirma ng 2025 GAA. Katarantaduhan. Policy ang GAA, mga kababayan. Diba? Policy yan. So wala pong nakakasuhan ng betrayal of public trust kapag ang pinag-uusapan ay pulisiya. Kung tinatanong natin ngayon kung sino ba yung tao na yon na supporter ng isang politiko na lumapit sa mga kongresista, mga ka-GP Natics, babae ba yan? Lalaki ba yan? Ano daw? Binati mo na nga, inaway ka pa? Anak ni Pechay, nandito ka na naman. Sino yun? Actually, mga kababayan, ako dahil hindi naman binabanggit nitong si Attorney Claire Castro kung sino talaga yon. Syempre, kailangan mag-guess tayo, 'di ba? Kailangan mag-guess tayo. Marami yung nasa isip ko diyan eh. Kasi ngayon, sa mga post nila, nanggigigil ang mga ito kay Toby Chanko. Mga kababayan, kasi mukhang si Toby Chanko ang nakikita ko talaga na Trojan horse. Mga kababayan, unang-una, napatunayan natin na parang, napatunayan pero parang, hindi kasi ganito. Yung alyansa ng di ba? Yung alyansa ng 2025 midterm election. Lumabas yung mga usap-usapan na sinabutahe tayo nitong si Congressman Toby Chanko na imbis na dapat mga kababayan inilaban nila, 'di ba? Yung diyan sa Mindanao pero pinabayaan kaya talo tayo. At ang resulta, ilan lang po na mga senador pro-admin nakasama sa alyansa ang nanalo. Nakapasok pa nga itong sila Bato, nakapasok pa nga itong sila Marcoleta, 'di ba? Na hindi po natin nakikita sa survey. Ngayon mga ka-GP Natics, syempre para hindi halata, hindi pwede kasing pumunta or hindi pwedeng pumunta doon o magpakita si Sara Duterte na siya mismo ang magsasabi sa mga kongresista, 'di ba? Nakausapin sila na magsampa ng case against PBBM, ng impeachment complaint. So syempre may mga tao, mga kababayan, ang iisipin mo lang naman diyan si Rize, pwedeng itong si Kong Miao, 'di ba? Yan lang naman yung mga maiinit Wala nang iba. Tapos si Toby Chanko lang. Mga kababayan, yan lang yung naiisip ko talaga. So kung sa may power at may power,
Wala naman si Kong Miao. Wala yan. Si Erice, parang wala lang din, mga ka-GPnatics. Si ano lang talaga, si Toby Chanco, ang nakikita ko na pwedeng makipag-usap doon sa mga kongresista. Pero again, mga kababayan, ang sinasabi ni Atty. Claire Castro, ito mga to, kaya gusto nila na sampahan ng kaso o sampahan ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos para guluhin. Para hindi lumabas, mga kababayan, yung issue ngayon na ang Vice Presidente ay nakikipagtulungan sa mga drug lords, nakikipagtulungan sa mga pogo lords na sila ay pinupondohan ng mga tao na yon, mga kababayan. Kumbaga, to divert the attention, di ba? To misdirect, mga kababayan, yung nangyayari. So, kailangan nilang gumawa ng usok, kailangan nilang magpasiklab ng apoy para mawala yung issue na yon kay Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na ngayon, mga kababayan, na nalalapit na rin po ang pagpapile ng impeachment complaints against the Vice President. So, kailangan nilang gumawa ng hakbang para, mga kababayan, hindi lang nakasentro or hindi lang nakafocus yung gagawin dito kay Sara Duterte. Bagkos kailangan nila na kahit papano pahupain yung mga pwedeng mangyari. 'Di ba? So, tingin ko talaga, ang lumalakad dyan ay si Toby Chanco na nakikipag-usap. Again, nagsalita si Toby Chanco. Mga kababayan, na kapag nagkaroon may nag-file ng impeachment complaint against Sara Duterte, ay hindi niya susuportahan. 'Di ba? Hindi daw niya susuportahan. So, magkakaroon ka na kaagad ng idea. Kasi yung iba naman, yung mga allies nila, nasa 20 yung allies nila dyan. Plus ka mag-anak ng mga Duterte, sabihin natin 5. Mga kababayan, walang ibang maglalakas ng loob para kumausap sa iba pang mga kongresista maliban kay Congressman Toby Chanco. Diba? Sabi ni Ron De Quiros, for me, Toby Chanco is far-fetched considering her wife is a Romualdez. Oh, far-fetched? What do you mean, Ron De Quiros? So, malayo sa isipan mo na si Toby Chanco yung tawag dito. Siya yung yung inuutusan ni Sara Duterte na siya yung Trojan horse dyan. Hindi porket asawa niya is A. Romualdez, mga kababayan. Nakita naman natin doon pa lang sa issue ng flood control anomalies, ang tinuturo ni Toby Chanco ay itong dating Speaker Romualdez. Mga kababayan, at kung titingnan nyo maigi, pinag-aaway niya yung magpinsan. 'Di ba? At isa pa, si Toby Chanco, kahit siya ang tawag dito, mga kababayan, 'di ba siya yung manager ba tawag doon? Doon sa alyansa, siya yung umahawak doon sa mga tao, doon sa mga kandidato. Pero mga ka-GPnatics, ang lumalabas sa mga investigasyon, si Toby Chanco, sinabutahin niya ang alyansa. Dapat si Chis Escudero ay matanggal kaagad sa pagiging Senate President. 'Di ba? Pero pinangalagaan yun di umano ni Toby Chanco. Kaya hindi pinapasok yung mga member ng alyansa. Natalo yung mga yon para hindi makuha at ma-secure ni Chis Escudero yung pwesto ng pagiging Senate President. Oh. Kahit hindi personal na pumunta yung BP na yan, may cellphone naman. Palagay ko, mga kababayan, hindi pa rin gagawin. Okay? Pwede naman siguro, may mga pininsan naman siya dyan, may mga kamag-anak pa. Pero, if there is a person, di ba, na pwedeng kumausap dun sa mga tao sa Kongreso, it should be
Toby Tiangco. Oo. Excuse me. Hindi dark horse ang tawag doon. Trojan horse. Ba't kayo nag-aaway? Si Amy nga Marcos pinabagsak niya kapatid niya. Oo nga. Okay. Ito yung best example. Hindi porket asawa ni Toby Tiangco ay Romualdez. It doesn't mean na hindi natataluhin ni Toby Tiangco, mga kababayan, si Romualdez nor etong si PBBM. Okay? Nakita na natin yung trabaho ni Toby Tiangco Talagang kabaliktaran ang inaasahan natin. And remember, he is the one, mga kababayan, na talagang parang pinagsisira itong magpinsan. 'Di ba? At siya mismo ang nagsisiwalat, nagsasabi, matapang pa na lumalabas kahit doon sa Blue Ribbon hearing. Na samantalang, mga kababayan, on the other hand, yung Senado, ayaw nga nila na uma-attend sa Kongreso because of parliamentary courtesy. Pero si Toby Tiangco, talagang, di ba, all out, di umano. Talagang pumupunta pa doon to justify na si Romualdez, sila Saldico ang may kagagawa ng lahat ng ito. Oh. So, sabit lang naman si Toby Tiangco sa Romualdez kung yun ngang magkapatid na nagtatrayduran pa, umay. Di ba? Totoo naman Tama yung sinabi dito ni Sir Smokey, ni Ma'am Irma Kapuyan. Magkapatid nga Si Amy nga. Pag politika ang pinag-uusapan at kapag pera ang pinag-uusapan, iba, mga kababayan, ang kahihinatnan. Kahit magkamag-anak pa yan, hindi na natin titingnan yan, the blood is thicker than water. Hindi na ganun. Okay? Mga kababayan, money is the root of all evil. Oo. He might be a Trojan horse pero hindi niya ilalantad. That's my take. And kasi playing safe kasi si Toby Tiangco. Of course hindi niya sasabihin 'yan, pero ang take ko diyan is that si Toby Tiangco, mga kababayan, patapos na siya sa sa termino ng pagiging kongresista. So therefore by 2028 he wanted to be in the lineup of Sara Duterte sa senatorial slate. Doon, yan ang plano niya. Kaya ngayon na pumipitik-pitik siya, guys. Parang namamangka pa rin sa dalawang ilog, pero ang nakita natin na itong si Toby Tiangco, ang loyalty niya nasa Duterte. Bakit kanyo? Si Toby Tiangco marami din marami din itong mga anomalya dyan sa Nabotas. Oh. My guess is Lipiste, sabi ni Ma'am Marivic Giray. Hindi, palagay ko si Leandro Libiste ngayon, tikom ang bibig. Hindi siya makakapalag ngayon. Biruin nyo mga kababayan, si Boying Rimulya na mismo ang pumalag sa kanya. Wala yan. Dog eats dog. Oh. So ayun mga kababayan, ang take ko dyan, si Toby Tiangco, kasi hindi naman pinangalanan, pero lumalakad sila, mga ka-GP Natics. Kaya lang, tiwala ako na hindi yan magpo-prosper, hindi yan magpo-progress. Walang mangyayari dyan. Bibigyan lang nila ng isang taon na isang taon na hindi pwedeng kasuhan hindi pwedeng masampahan ng another impeachment complaint itong si Pangulong Bongbong Marcos. That would be great, 'di ba? That would be great. Kahit papaano mababawasan ang sakit ng ulo ng presidente. Nako.
mahirap basahin ang barahan ni Toby Cara E. Cruz. Tama, doble kara yan, guys. Doble kara yan si Toby Chanko, kaya hindi tayo talaga pwede magtiwala. Isa rin ito, mga kababayan, si Chavit for sure. Si Chavit kasi, iba naman ang kilos niya. Mga kababayan, si Chavit, sa labas ito, hindi po sa Kongreso. Kasi si Chavit is, hindi na siya hindi na siya, ng gobyerno ngayon, di ba? Wala na siyang posisyon, si Chavit. So therefore, mga kababayan, hindi naman siya pwedeng pumasok doon sa Kongreso. Kasi ang sabi, isang tao na tuta ng politiko, 'di ba? Tuta ng politiko. Oh, na nakikipag-usap sa mga kongresista. Si Chavit, sa labas 'yan. Ang target ni Chavit kung sino? Kabataan. Yan ang target ni Chavit na yakagin, 'di ba? Tapos yung mga men in uniform, yan ang target ni Chavit na makuha. Mga kababayan, rally kay kay Chavit. So syempre, mga kababayan, hindi lang alam naman natin ng strategy Hindi yan pwedeng isang strategy lang. Kailangan merong sa labas, merong sa loob. So si Toby Chanko 'yon. Okay? Sabi ni Ma'am Elizabeth Napisa, long story short, they are all backstabber. Hokage ang si Chavit, mga Viva Max. Walang yayan. Ayoko na magkwento kay Chavit. Ay, Ma'am Flaviana Avila, shoutout po. Sharito Sambrona, anak ni Marcoleta. Ay, hindi. Pero isa yan sa mga backup ni Toby Chanko. Kasi, anak ni Marcoleta, remember, I remember when I was in Congress, nakita ko ata to si Marcoleta Jr. Itong si anak ni Rodante Marcoleta. Na nagkaroon parang lagi niyang pinaiimbabawan, lagi niyang sinusuportahan yung mga komento, tapos mga privilege speech nitong si Toby Chanko. Lahat yan ginagamit niya, as in. Oo. Sa Nabotas nga, lagi din bumabaha. Naayos ba ni Chanko? Wala. Oo. Panahon ni CJ Corona, humanga ako kay Chanko pero ngayon ayoko na sa kanya. Kaya nga, ganito ang lagi kong sinasabi. Tayo dapat, pagdating sa mga politiko, huwag tayong maging panatiko. Dapat, yung mga politiko na yan, sa amin, content lang. Diba? Kasi, mga kababayan, they come and go They come and go. Ang mahirap niyan, pagtanggol mo ng pagtanggol, kahit mali, pagdating sa dulo, iwanan ka naman sa ere. Diba? O bakit GP, nagtatanggol mo si Pangulong Bongbong Marcos Hindi ka naman kilala niyan. Wala naman akong problema doon kasi wala naman akong inaasahan sa kanila. Kung pinagtatanggol ko man naman sila, dahil wala pa akong nakikitang mali na ginagawa. Diba? Pero may pagkukulang. May pagkukulang on the part na pinabayaan niya yung mga tao niya, yung mga asset niya, mga USEC, di ba? At yung iba pang mga nasa ibang mga agency or ahensya ng gobyerno na talagang mga abusado. Oo, malaki ang inggit ni Kong Chanko dito kay Speaker Martin Romualdez. And besides, mga kababayan, natatandaan ko nga, nung napatalsik, itong si dating